Magandang araw at ng linggo, Huwebes na ulit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Join us until 3 p.m. for the very latest news of the day. I'm Denise Tan. Ako po si Lord De Vera. Nako, nakaamba na naman ang weekend. Tapos may nakaambang bagyo ulit. Yung mga amba na nangyari sa kamera. Alam mo, ang katanggap-tanggap lamang na amba ay yung diplomat, as in ambassador. Ambassador of goodwill will talk things out and no need to fight. Welcome to Afternoon Delight. Ikaw talaga. Pulang-pula ka ngayon Siyempre. Meron bang rason kung bakit May special tayong red bisita mamaya. Makikilala nila yan. Pero ngayon, kilalanin nyo muna ang aming delight of the day that will serve as pampalamig ng ulo. Pero syempre, ito symbolic din to sa mga, hindi ko script to symbolic daw to sa mga relasyong nanganganib. Ay. Rocky Road Ice Cream. Actually, di ba nga, pag sa mga movies also, lagi itong pinapakita kapag namomroblema sa pag-ibig. Biglang nagbabust out ng ice cream. Kaya ngayon Carmen's Best, na ice cream brand. Talagang plugging talaga no? Yung masarap na Baka Carmen's Best. Baka naman pwede yung dito. Beke naman, yung ice cream's Carmen's Best na ice cream brand ay may flavor na pangalan. He's not worth it. He's not worth it. Only this ice cream. Kahit gaano ka kamacho pag kinakain mo talaga. Alam mo yung mga pang-break up kasi iba-iba yung mga flavors sa parang the ultimate comfort flavor. Oo. Alam mo to, favorite ko to nung bata ako. Bakit? Kasi madaming marshmallow, tapos merong mga nuts, ganyan. Yung mallows talaga, naalala ko yun, yung tub, yung 1 litro. Pag hinuhukay namin yun, pag kumukuha ka ng scoop, talagang pinipili ko yung mga marshmallow. Oo, ako. Tama ka, pag bata. Pero ngayon, pag ito ang flavor, medyo kamot ulo ka Kamot ulo? O, kasi parang masyado ng maligalig. Yes. Abay, masarap, hindi matamis. Ay! Ganun ba sasabihin mo? Matamis. Matamis. Okay. Pero ngayon, pag nagkakaedad ka na ng mga flavors ngayon, naiintindihan ko bakit yung nanay ko gustong-gusto noon ng mga mango flavors. Okay? Or corn. Mga simple lang. Or ube. Ayaw pala nila ng mga ganyan. Keso. Keso, yes. Pero I don't mind yung mga nuts and marshmallow kasi ang gusto ko sa pagkain yung may variety of texture. Yun talaga yung gusto ko. Kahit sa tsokolate, gusto ko yung, alam mo yung isang brand na may fruit and nuts. Fruit and nut, yun gusto ko yun. Okay, sana kung ibang fruit kasi yung fruit doon, kasama doon, raisins. Hindi ka mahilig. Ang raisin is nothing but a withered old grape. Parang may pinanghugutan din siya. Oo. Tapos, ano ang mga kaitsura ng raisins? Sabihin mo sa akin kung ano. Napakarami. In nature's bosom. Napakaraming kamuka. Kasama dyan ng mga bangaw, di ba? Raisin sa malayo. Ano pa? Ano pa? Goat feces. Pasintabi po. Hindi specific, okay? Diba? Pero ibig sabihin, wait 5 more years. Tingnan natin kung iyan pa rin ang mga gusto mo. Kasi aabot ka sa punto na ma-appreciate mo na lang yung simple purity ng napakasarap na flavor ng isang chocolate bar or ice cream flavor that is unadulterated by anything, any solid chunks. Either way, masarap ang ice cream kahit ano pang flavor. Yes. Pampalamig ng ulo o pamparelax. Pero bakit nga ba pampalamig ng ulo? Dahil po yan sa ating susunod na storya. Ano ba yung susunod na storya? Ito na nga. Nako, ito na ang chika. Ang maaksyon, masalimuot at mas makulay na war on drugs probe courtesy of the House Quad Committee. Ang detalye mula kay News 5 correspondent Marian Enriquez. Magkatabi pa sa pagdinig ng House Quad Committee ang matagal nang magkaaway na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila De Lima. Si De Lima, inirapan ang dating Pangulo nang ungkatin ni Quadcom Co-Chair Dan Fernandez ang isang article tungkol sa pagtawag umano ng Department of Justice kay De Lima na mother of all drug lords. I would like to congratulate them for making this statement. That is a fictitious, bogus allegation against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent
the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin. Umamba pa si Digong kay De Lima. Si dating Senador Antonio Trillanes IV hinamon ulit si Duterte na pumirma ng bank secrecy waiver kaugnay sa nadiskubring bilyon-bilyong piso raw na deposito sa bank accounts ng pamilya Duterte. We've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Sa gigil, inambahan ni Duterte na babatuhin ng mikropono ang dating senador. Sabi Bago yan, mismong sa bibig ni Duterte nang galing na may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. ako, marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 nagluluto. Sinadya ko talagang patpatayin. Marami akong pinatay na pulis na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Pero ngayong retirado na, sabi ni Digong, Hindi na ako papatay siya. Retired na ako eh. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. So, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yun. kasabay niyan kinumpirma niyang meron ngang reward system para sa mga pulis kapag nagtagumpay sila sa operasyon. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos kasi nahuli ka agad. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair, Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Pero nang matanong kung galing ba sa confidential funds ang pera para sa police operations at reward system, iwas sa pagsagot si Digong. Ang sinabi niya, galing yon sa sobrang pondo ng kanyang kampanya noong tumakbong Pangulo. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Ano na ako eh, naghawak ko na the money I was holding was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. President. Maniwala. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli? Mr. President, you cannot ask question. Inamin din ni Duterte na wala siyang proseso sa pagkumpirma ng mga pangalang nasa drug watch list, kaya bahagya pang nagkainitan nang maungkat ang tungkol sa tinatawag na Davao model ng war on drugs. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Pero pinabulaanan at tinawag na stupid allegation ng dating Pangulo ang pahayag noon ni retired Police Colonel Royina Garma na mayroong binuong Davao Death Squad. Sa kalagitnaan ng pagdinig, biglang umapir si VP Sara Duterte at nagmano sa kanyang ama. Umupo pa siya malapit sa dating Pangulo. Matapos ang hearing, ito ang sagot ni Digong ng kamustahin sa pagdalo sa pagdinig. Maganda. Paano naging gaganda, sir? Enjoy ako. Paano kayo nag-enjoy, sir? Magsabihin ng totoo. Kasi hindi ako marunong mag-lie. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Bandang 11:54 yata. Grabe. Nagtapos, patulog na ako, chinek ko lang parang siguro naman tapos na to. Oo. Pero eksakto, they were winding down. Pero gusto pa ni dating Presidente Duterte na ituloy. Oo. Nakagulat, no? Kasi yung unang beses na nandyan siya, I think it lasted for 9 hours. And we were talking Sa about... Senate. Oo, yung sa Senate naman. Yung parang 9 hours din yun, napakahaba. Inabot. Tapos, ngayon 12. Di ba meron pa nga yung... Ano ba yung kay VP Sara, yung parang sinasabi na baka gusto magpahinga, tapos may sinabi itong si former President Duterte na parang
Vice President lang yan. Vice President lang yan. Ako, Presidente. Oo. Kasi baka hindi nyo napansin, kasi baka nakatulog na kayo. Lumapit si Vice President Sara Duterte doon sa chair ng committee at nakiusap na baka pwedeng Tapos makikita mo pa may kumakalat na TikTok videos. Of course, very flattering ito para kay Sara Duterte kasi pinapakita ng video na inaasikaso niya tatay niya, inaabutan ng drink, inaabutan ng pagkain, nililinisan yung mesa sa harap. At very, very rare moment na makita ang mag-ama na may ganong Interaction. Oo, kasi alam na lahat na sinasabi, of course, is not in good terms masyado itong mag-ama nga to, on and off, minsan okay, minsan hindi. Pero kaya pala wala doon si Bongo. Pero anyway, sinadya kaya na pagtabihin na naman si De Lima at si Duterte. Yan nga yung tanong, especially since lumabas at nahuli sa camera yung pag-amba nitong si Digong. Even as a joke, from the point of view of chivalry, which should never ever be dead, medyo pangit na optics yun. Kahit sabihin natin, mischievous yung karakter talaga, ng Pangulo, hindi pa rin dapat katanggap. Yes, oo. Unless ibang pag-aamba yung mangyayari, Pero kay Trillanes, ano masasabi mo ron na babatuhin supposedly ng mikropono? Medyo nakakagulat actually for the lack of a better term, medyo shook. Pero makikita mo na ay sinasadya ni Trillanes sa pikunin si Duterte. Pangiti-ngiti lang Nakangiti lang. Oo. Pero kung physical na konfrontasyon, medyo ang dating Navy, nakita mo yung katawan, ganun pa rin at nagpo-push up araw-araw. Medyo mahirap panggain yata yung gano'n. People were quick to, go to them at medyo pinakalma sila, Yung Senate hearing na super, super duper haba. Naalala, nagsasalita pa yung Presidente, pinatay na ng Senate, yung account, yung TV. Yung broadcast sila, pero maririnig mo nagsasalita pa rin yung Presidente. Kagabi, muntik-muntik nang pumunta sa gano'n. Pinatay na lang yung Pero yung nag-i-enjoy daw siya di ba? Pag retirado ka kasi at wala ka masyado makausap. Medyo... Ito, talkathon Kaya pansinin mo, yung mga speeches niya, ganun kahahaba. Kasi feeling ko, sabihin natin na yung actual na human dialogue, mga nakakausap ay sabihin natin na medyo limitado lang at hindi siya napapagod sa pakikipag-interact with people. At pansinin mo, habang dinidot lalong pumapalag. Kahapon nga, nanonood ako, may mga pinagsasabihan pa siya na masyado daw mabilis magsalita, kaya they're slurring their words, mga ganun. Minsan ba lang nagsaslur din siya ng... may mga ganun, may mga pinapagsabihan. Di ba, nakita natin sa video, sabi, you're not an investigator. Correct. Di ba? At binabalik minsan doon sa nag-allege, yung mga, kumbaga, makikita mo na nag-prepare, very sharp, at sabi nga ng isang philosopher na si, ang pangalan nito, si Kierkegaard, sabi niya, purity of heart is to will one thing. At yun siguro, kaya may mga hindi nawawala mga fans itong si Pangulong Duterte, ay ang messaging niya on point at paulit-ulit lang lagi, hindi nagwa-waver. Yung simplicity and the monolithic character of his messaging. At sabi nga nila, kung mag-decide ang Pilipinas kahapon at kandidato yan si Digong sa pagka-presidente, baka manalo pa ulit yan. Yan ang abangan natin na lang kung ano yung mangyayari pa ulit. If he will... Pero would you agree with me na at least naman compared to the Senate questions, ito naman ay mas may testicular heft ng konti. May cojones ng... May pumapalag kahit pa paano. Pumapalag, Ito, speaking of palag ba kayo dito? Dako tayo sa Amerika kung saan finally nagkaharap na ulit after that debate na disastrous for the Democrats dati. Ang President Joe Biden at si Donald Trump, the outgoing and the incoming. So, predecessor and successor. And here's what happened. Sa report, ito ni One News Senior Editor Joey Francisco. After staying in Florida since Election Day, U.S. President-elect Donald Trump returned to Washington, D.C., where he stepped inside the White House for the first time in 4 years.
Trump met with U.S. President Joe Biden inside the Oval Office for 2 hours, mainly discussing details of the transition of power between the two administrations. It was indeed very cordial, very gracious, and substantive. And I mentioned at the top, national security was discussed, domestic policy issues were discussed. But even if the transfer of power will officially happen in January 2025, preparations are underway for Trump's Oval Office return as Commander-in-Chief. Just days after his victory, the Inauguration Committee has started preparing the traditional parade route around the White House. Workers are now building bleachers and the surroundings fenced for security purposes. Trump is also busy selecting allies for cabinet posts, latest of which is his pick for Attorney General, Congressman Matt Gaetz. Before this, his pick for the defense portfolio, Pete Hegseth, got mixed reactions. It was also officially declared today that the Republicans will control the U.S. Congress. Trump immediately met with Republican lawmakers at the U.S. Capitol because of this. The election count continues in several states. The 2024 U.S. election saw historic wins for Filipino-American leaders from across the United States. Some were re-elected while the others clinched their first win. Christopher Cabaldon is the first Phil-Am elected to the California State Senate. He leads 20 other Phil-Am politicians who won positions in Congress, state assemblies, and other local posts. Kasi it's very important for us as the Filipino-American that our voice will be heard. 2.14 million or more than half of the known population of Filipino Americans in the U.S. voted in the 2024 elections. Reporting from New York City, Joey Francisco, we are One News. Dito Joey natin. Pa New York na lang after D.C. All right, our stories on social media is still about Trump administration 2.0 on Reuters and on CNN.com. Trump says he will nominate anti-woke Fox News host Pete Hegseth for Defense Secretary. Yan nga yung sinasabi, na madaming mixed reactions na nakuha from people online. Hindi ako sanay na ang maging Defense Secretary ay mas bata pa sa akin, Defense Secretary ng Amerika. Served 2 terms daw bilang sundalo itong si Hegseth. At of course, isang Fox News commentator. Pero, nako, anong masasabi mo rito? Dating infantry captain Denise, na ito'y hindi siya naniniwala na ang mga babae raw dapat should serve in the military, at least in the front lines. At yung mga woke programs daw ng Pentagon. So, hindi siya agree na ang mga babae daw dapat should be in combat situations. Oo. Ano masasabi mo dyan? Nako, well, hindi ko alam kung pwedeng opinion ko on air Pero opinion niya yon and he is entitled to his own opinion. So, kanya na yon. Wala akong maano dyan na safe to say on air. Oo, pero if you're Defense Secretary of the most powerful military on earth, at may mga ganito kasabi natin, medyo mga radikal na mga pananaw. Lalong-lalo na sa military ninyo. Nakaw! At ito pa, siguro natutuwa rin ito si Hegseth kasi isa rin siya, o ine-echo niya yung sentimento ni Donald Trump, that the NATO member countries aren't paying enough. Yung supposed obligation nila na 2% ng kanilang total economy dapat ay devoted sa military spending. So, luging-lugi daw ang Amerika at ito, si Trump sinasabi niya dapat magbayad daw ang NATO countries or else. Agree doon itong si Hegseth, among many other, siguro para sa marami, alarming na military views. Yes. Pero, well, si Trump said that he would shake things up again and mukhang doon siya papunta and he's not lying, Ito naman, sa lahat daw ng mga nominees. Okay. Mamaya, let's just name some of them. Pero ito raw ang pinaka-disturbing sa lahat. Itong si Matt Gaetz. Supposedly, siya maging Attorney General. So isipin mo, tagapangasiwa ng hustisya sa Amerika. Of all the president-elects na selections, ito daw the worst possible person na papili mo.
Alam mo ba ito'y nag-resign sa Kongreso dahil nagkaroon ng sex trafficking Correct. Oo. case. Yan yung ano, no? Yan yung... but it's still under investigation, tama? Or... Pero alam ko nga merong kaso na gano'n. Oo. Yung ika nga ay yung... ang Herod's wife. Diba? Dapat wala kang... Kumbaga, kung sa mga ganong posisyon sa bagay, pag nanalo ang isang tao na may 34 counts nag-guilty, no? Sa mga ganon, paying off a porn star kasama dyan, at trying to overturn an elections, kudeta, parang everything else, ganun na ba yun? Pero ito, isipin mo. Oo. Sabi ng isang late night comedian, kung gagawa ka ng Halloween mask na mukhang pedophile, sex offender. Yan daw ang gagawin. Mukhang ni Matt Gaetz ang gagawin mo. Pero among many other things, itong taong to, Holocaust denier. Yung palang malaking ano na yun eh. Tapos, pinalabas niya. Sinubukan niyang palabasin ng dalawang ama, no? Ng dalawang anak na dalawang bata na namatay sa isang school shooting, sa isang hearing about gun control. So isipin mo. Ang daming controversies talaga. Sorry kanina pa ako tumitingin sa sa phone ko kasi nagbabasa ako ng comments ng mga tao regarding Matt Gaetz. Meron isa dito that stood out to me. Ang sabi nila, pag nagkaroon dapat ng first scandal should be called Watergates. Witty, kotchi. Utak Watergates. Watergates. Oo. Bakit? Anyway, isa lang to sa napakaraming mga nakakalokang selections ni Donald Trump sa kanyang cabinet. O isa pa, ang napili na lang Secretary of Homeland Security is Kristi Noem. Isang Homeland Security. So that would assume kahit paano may konti kang background sa military. O kahit paano. And security. That's right. In general. Pero my God, itong si Kristi Noem ay kilala bilang... Teka, napatay ba yung... ito pa. Naging controversial ito at maraming nag-react dahil sa kanyang libro na sinulat. Correct. Kanyang talambuhay. Si Kristi Noem ay inamin niya na meron siyang aso na hindi niya makontrol, hindi niya matrain. Kaya binaril niya na lang ng shotgun. Shotgun pa talaga. Oo, ano yung nalagay niya sa libro niya? Killing dogs and a dog and a goat, I believe. And a goat. May goat pa. So siya ang, sabihin natin, mangunguna doon sa pagde-deport sa millions of immigrants. Well, isa, may oversight kasi siya doon sa Customs and Immigrations Enforcement na bahagi ng American government, Pero Homeland Security, so yung mga to prevention of terrorists, sabi nila, terrorists baka nalito, terrorists or terriers. No? Kaya mo yan, Denise. Kaya mo yan. So South Dakota governor, sabi pa ng ibang stand-up comedians, it's not even the good Dakota. It's not even the good... Oo. So after North Dakota daw, so Dakota Fanning, Dakota Johnson. Grabe. Yan. So, pero isipin mo, ang na-nominate na ambassador to the United Nations. My God, is a person na walang international or walang even diplomatic na experience. So, isipin mo, yes? Hindi, meron pa kasing mga iba, na controversial also. Florida Senator Marco Rubio as Secretary of State. Earlier said Trump is the most vulgar person to ever aspire for presidency. Former Democratic Congresswoman Tulsi Gabbard as Director of National Intelligence. Itong isipin mo si Marco Rubio. Kung akala mo may mga politiko mga walang dangal at walang integridad, akala mo sa Pilipinas lang, classic to si Marco Rubio. Hindi magpapatalo. Sumabay sa asaran kay Donald Trump. 2016 elections, Little Marco ang tawag ni Trump sa kanya. At alaskado itong si Rubio kay Trump, At sinasabi na daw, ito raw ay the worst possible Republican nominee. Lahat ng pinakamatitinding negatives, tinawag niya si Trump. At ngayon, ito na, siya ang, Foreign Secretary, Secretary of State, napakahalaga. So sabi nga
tingnan niyo yung labi raw ni Marco Rubio, baka may mga bronzer din. Okay, ito naman susunod nating storya on the Economic Times. One article's headline reads, Americans mourning Trump's victory. Here's a cruise line that is offering a 4-year journey called Skip Forward Package. Ganda. So kung nais mo raw maglaho sa US of A for 4 years. Oo, hindi naman bago yung mga matatagal na cruise. There are really packages na good for a year. Pero 4 years. Pero ito kasi 4 years, Saan ka dadalhin yan? Siguro Interested ilang ako. beses kang iikot yan kung saan-saan. Ito rin ba yung Odyssey na tinatawag? Kasi may ganun din yata na nag-offer. Ay, iba pa yata to. Ito, Villa V Residences. They were behind the 3.5-year cruise for remote workers. This year announced that they have this package na 4-year-long called Skip Forward. So, which will dock at 425 ports daw across 140 countries. Kung magsasawa ka na sa dagat yan, Ang presyo, $40,000 per year. Ay, magkano yun? 40,000 times 60 mo na lang. Per year pa? Oo. Diyos ko. So, every day nasa bagong port ka ba halos? Para lumalabas, Port 20. Across 140. Ilan lang ba alam nating bansa ngayon sa United Nations na miyembro? So, ito daw, siguro, actually, kung may pera ka, maganda to. Oo. Try to see the world from another perspective. O kung hindi mo talaga makayanan, tumalong ka na lang sa dagat. Kaya lang ang mahirap dito, syempre, because it's a cruise, meron kayong schedule. Yes. So, kung ikaw ay na-in love na sa isang place, hindi ka na pwede magpaiwan lang basta-basta doon or mag-extend. Hindi lang yun. Pwede ka rin may in love sa matatanda. Kasi kadalasan nag-cruise sa ibang mga may edad na. Yung mga seniors na gusto na lang sulitin yung buhay. Or, kung Pinoy ka at na-miss mo yung mga bagoong, mga tinapa, mga tuyo, mag-cruise ka kasi bawat cruise, sigurado may Pinoy dyan at lagi may baong tuyo o pagkain ng Pinoy sa bahay. Pero kung wala ka talagang budget, alam mo ba yung term na taksyapo? Hindi, ano yun? Sa Pampanga o bandang Tarlac, may lugar na pangalan taksyapo. Kunyari, break mo lang sa syota mo. Gusto mong ilabas physically. Wait, ito ba yung nagbabasag? Yes. So, basag ng plates, plato, ano pwedeng basagin. No? Aba, ang tawag doon ay parang rage room. At nag-spike daw ang rage room na negosyo sa Amerika after Trump's victory. Sipin mo? So, lalong-lalo na sa Washington, D.C. Kasi 92% ng mga sa distrito na yon voted for Kamala. At ito ay nilalabas sila yung gigil nila sa At least meron silang avenue for that, Magkano kaya itong ganito, no? Sa mga viewers po natin, wag po, there's no need for rage. Hanggang 3:00 pa tayo. Pero Lord, medyo kumakain tayo ng oras. Sorry. O last na lang. Go, Sabi natin, nag-spike din yung paano raw pumunta. Saan? Sa Canada. Paano mag-immigrate? By 1,000% ang Google search the day after nanalo si Trump. Pero naghihigpit na rin ng Canada. Actually, even before. Diba? Ano kala nila? Oo, akala nila ganun kadaling pumunta doon. Tapos, ang joke nila, yung Canada daw, nag-spike din sa Canadians yung pag-Google na how to move to Mexico. Kasi maraming kano na pupunta sa kanila. Anyway, time out muna. Ang daldal ni Denise at marami kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Super Typhoon Ophel maintains its strength as it continues to threaten the Cagayan Valley region. Ophel was last spotted over the coastal waters of Divilacan, Isabela with winds of 185 kilometers per hour and gustiness of up to 230 kph.
It is forecast to make landfall along the eastern coast of Cagayan this afternoon. It will then emerge over Babuyan Channel tonight while making another landfall or passing close to Babuyan Islands. Signal number 5 is raised in parts of Cagayan. Several areas in northern Luzon are under signal number 4. Signal numbers 3, 2, and 1 have also been hoisted in several more areas. Meantime, Tropical Storm Manny was last located 1,510 kilometers east of eastern Visayas. It is expected to enter the Philippine area of responsibility tonight and will be called Pepito. Like Cagayan, Isabela is also preparing for the onslaught of Super Typhoon Ophel. News 5 correspondent Mongo Alves reports. Naka-standby ng iba't ibang water assets at rescue equipment sa Isabela Emergency Operations Center. Kahit nakalayo ng bagyong Nika, nananatili silang naka-red alert dahil naman sa nagbabadyang bagyong Ophel. Dahil sa patuloy na pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam at pagtaas ng Cagayan River, 5 overflow bridges sa buong probinsya ang hindi madaanan matapos bahain. Ang nalubog na Guca Bridge sa bayan ng Etiaga nitong mga nakaraang araw, muli nang lumitaw. Pero nagkasira-sira naman ng bahagi kaya hindi pa rin matawid ng mga sasakyan. Naabutan naman ng aming team ang ilang residenteng ito sa gilid ng Cagayan River. Hindi nila alintana ang malakas pa ring ragasa o agos ng tubig, makahuli lamang ng isda gaya ng bunog at malilit na tilapia. Nasalanta rin sila ng bagyo at tinangay pangaraw ang bubungan ng kanilang bahay. Kasi ngayon lang sir may mahuli sir kapag malaki ang ilog, maraming nahuli sa ganito sir. Hindi ba delikado? Siyempre yung lakas ng agos oh. Delikado sir. Pero mababaw naman sir, natatansya na namin yung sa mababaw sir. Hindi ba kayo natakot na baka anurin kayo dyan? Hindi sir, nasanay na sir kami. Unti-unti nang bumababa ang level ng tubig ng mga ilog sa bahagi ng Isabela. Pero patuloy na humihingi ng tulong ang maraming residenteng naapektuhan. Gaya ng pamilya ni Nanay Melita na pinagpapasalamat pa rin na hindi napano ang anak na may kapansanan habang nasa nasira nilang bahay. Ang bahay kako, mapapalitan kako, ang buhay mo kako hindi makukan sir. Lalo ganun sir, hindi niya maikon yung paa niya. Hindi niya mailakad kasi ako sir. Walang tigil na ang repacking ng food supplies na ipupwesto sa kada barangay sa Santiago City. Ine-expect pa rin po namin yung heavy rains at ang problema po kasi sa amin dito pag matagalan at malakas yung ulan, yung pagbaha. Gusto natin kapag nandyan ho yung bagyo, sila ho mismo may hawak ng mga supplies, ready supplies. 31 mula sa 37 barangay sa Santiago City ang nalubog sa baha at nahirapang abutin nitong nagdaang bagyo. At tatama din po ba sa Metro Manila? Ayun po, ito po si Tropical Storm Manny. Sa nakikita po natin, nilabas po natin Tropical Cyclone Advisory kaninang 11 a.m. ay asahan po natin papasok po ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. At ito po ay possible din po na maglandfall dito sa eastern ng southern Luzon po. And then makikita po natin, ito po during weekend po to, 16 or 17 po ng November. At ito'y babaybay po, kaya makakatama din po ito dito sa may Metro Manila if ever po habang papalabas po ng papuntang West Philippine Sea. Alright, ang joke nga nila ngayon, pero hindi talaba't biro to, mukhang nag-host yata yung Pilipinas ang parada ng mga bagyo. No? Anyway, maraming salamat po ma'am. Ang Pag-asa weather forecaster po natin si Chanel Dominguez. Ingat po kayo ma'am. Thank you po. Now here is a quick rundown of more stories on One News. The Philippines has summoned Chinese Ambassador Wang Xilian. This is to protest China's recent declaration of baselines around Bajo de Masinloc in the West Philippine Sea. The country noted the baseline has no legal basis and is a violation of Manila's sovereignty and international law. Bajo de Masinloc is within the 200 nautical mile Philippines exclusive economic zone. Malacanang said the government will cooperate with Interpol if it issues a red notice against former President Rodrigo Duterte. The palace also said the government will not oppose Duterte from appearing before the International Court. Earlier, the former president urged the ICC to, quote, hurry up with its investigation into his bloody war on drugs. And Vice President Sara Duterte warns that around 200 of her personnel could lose their jobs. That's if the OVP's proposed 2025 budget of 2 billion pesos is reduced to 733 million pesos.
On Wednesday, the Senate upheld the House's decision to cut the OVP budget and will still discuss if funds will be restored. Or at this point, alam, Denise, panahon ngayon, napakadali na gawin ang mga kung ano ng mga bagay, convenience, pero napakadali din na maloko. Nako. At this point, let's talk about the campaign for media literacy and information literacy din ahead of 2025 elections. To tell us more about it is our idol, corporate communications consultant of MediaQuest Holdings Incorporated, Sir Mon Esberto. Alam ko, sir. Magandang hapon po. Ay, mas maganda ka pa sa hapon. Si Denise na rin, sir. Idamay na rin natin si Denise. Hindi, ikaw lang. Ako lang, ha? Kayong dalawa na, sige. Think Ka Muna, pinag-usapan natin yung campaign na Think Ka Muna a few months back. Yes. Itong recent spate ng mga, ito na naman, mga nasa scam, mga nawawalang mga accounts kung mga on digital wallets, bahagi pa rin ito ng media literacy, sir? Yes, importante yan. Kasi itong Media Information Literacy Campaign natin, pang araw-araw na buhay. Ang online payments, and unfortunately, online scams. Bahagi na ng buhay ng ordinaryong Pilipino Kaya itong bagay na ito, kailangan natin pag-aralan din ng mabuti. Pero, iniisip na, di ba, supposedly, kahit yung pinaka-street smart sa ating lahat, naiisahan pa rin. Sige, ganito yan May dalawang bahagi yung sagot din Yung unang natin ay iisip yung technology, hindi ba? Dapat medyo magaling ka sa mga technology na ito, yung mga online payments. No? Importante yon. Pero meron kasama pang isa pang bagay. Psychology naman, hindi technology. Ibig sabihin, yung pag-iisip natin, dapat kung gagamit ka ng isang online payment system or anything online, yung pag-iisip mo ba dapat nakatuon doon? Bakit ko sinasabi ito? Hindi mo napansin, Lord. Huwag kang magalit, ha? Meron kang isipin gagawin. Pupunta ka sa kabilang kwarto. Pagdating mo sa kwarto, anong ka ba yung gagawin ko? Hindi ako magalit, sir, kasi nangyayari lagi sa akin yun. Galit na galit ka, hinahanap mo yung salamin mo, suot mo pala. Yun pala. Kasi, ordinaryong pangyayari yan sa atin dahil bahagi ng psychology natin yan bilang tao. Na yung attention span natin maiksi. Mahirap na gumamit ng mga online payments na yung attention span mo, yung pag-iisip mo, hindi nakatuon doon sa ginagawa mo. So rule number 1, kung meron kang gagawin online, lalo na mga online payment, dapat nakatuon yung attention mo. Ay, naku, sinabi. Doon sa ginagawa mo. Kasi madaling mo mangyari, Denise, na kasi meron kang babayaran, meron kang binibili, nagmamadali ka. Ano nga pala yun? Sandali. Yung gano'n. Naku, sir. So, doon lumulusot. Napakaraming guilty niyan. So, be in the moment, presence of mind. Yep. Lalo na pag-iisang bagay ay common place na lang para sa'yo. Tama, isang sa'yo nagte-text. Oo, may mag-text, madidistract ka nagpapadala ng agad. pera, kala mo ordinaryo na lang. Hindi mo alam kung yung number na kiniklik mo pala or yung link na kiniklik mo, yun na pala yun. So, presence of very, very Buddhist ito, sir. Very Zen. To be in the moment. Yes. Lalo, whether naglilipat ka ng digital, pera sa digital wallet or nagwi-withdraw sa ATM. At yun ang madalas nakakalimutan dahil ang iniisip ng mga tao ay kailangan magaling ka sa technology. Totoo yun. Pero kailangan magaling kayo sa psychology, yung be in the moment. Yes. Why? Kasi yung mga nandaloko, pinupusta nila na yung isip mo ay nagwa-wander at ang unang mangyayari ay mahuhuli yung kalooban mo, yung emosyon mo, at yung pag-iisip mo natutulog. Halimbawa, meron ka makikitang isang offer online. Ang ganda-ganda ng alok, ang baba-baba ng presyo. Or, wow, ang taas ng kita mo pag nag-invest ka ng ganito. Yung matutuwa ka ng sobra, hindi ka na nag-iisip. Yun. Akala mo parang tanga ka. Sa totoo lang, kasi yun ang tendency ng tao talaga. Pag nadala ka ng emosyon mo sa tuwa, inis, inggit, yun, na
natutulak ka na kumilos sa mga bagay na hindi mo dapat gawin. Yun ang laro ng mga scammer. Linalaro nila yung isip mo. At mas madaling mangyari yan kung hindi ka nakafocus doon sa ginagawa mo. Sir Mon, what is the recommendation though? Because you talked about the psychology of things also, di ba? Yes. And it's not just about being distracted. May nabanggit po kayo, kunyari yung inggit, yung mga ganyan. Yes. So, what is recommended? If you see something online that you like o nakaka-entice o Add to cart agad. nakaka-inggit, you put your phone. Ano po bang mga kumbaga, next steps na kailangan gawin? Think ka muna. Yun. No, but is putting your phone down part of it? Ano po bang recommend? No, ang simple lang yun, Denise, no, na kapag meron kang nakitang isang nakakaalok na bagay, yun, sobrang ganda. Sandali. Cool ka lang. Tignan mo na mabuti. Parang madaling gawin, pero actually mahirap eh. Kasi madali kang madala eh. Ang problema dyan, naglalabanan yung emosyon at saka yung utak mo, yung pag-iisip mo eh. Pero dapat ma-develop na yung habit na sandali, bago mo, lalo na kung financial transaction. Halimbawa, makatanggap ka ng message. Nako. Na, kaibigan mo, daw, kailangan ko ng pera. The Nigerian prince scam. Papadala ka kagad. Oldest in the world. Ito, Sir Alba, nakatanggap akong text. Maya mismo. Maya nakasulat sa, hindi mo pwede pikiin yan, iisipin mo. Tapos, you have a fund being transferred to your account. It is in process. Please go to. Kung hindi ako present sa isip ko, sir, hindi ko mababasa na hindi siya Pay Maya, kundi Paya Maya.help. Iba yung spelling. Pero, okay, i-click ko na dapat, yes, finally! May papasok na pera sa akin. Pero, wait, teka. Una, mas nakagisnan mo na ikaw yung lagi naglabas ng pera. Teka, ba't may papasok sa'yo? Oo, di ba? Parang, ano kalokohan to? Hindi totoo to. Oo, imposible to. Pero, okay. May binanggit kayo kanina, sir, na yung digital wallet, halimbawa, hindi ninyo pinupuno. Sige. Balikan natin. Okay. Lang. Kasi, di ba, kaya nga digital wallet ang tawag, hindi digital bank account. Well, no, this is a personal habit of mine, no? Na ang linalagay ko lang sa aking digital wallet is yung halaga na gagamitin ko. Hindi ako nag-iipon o nagtatambak ng pera dun sa digital wallet ko. Bakit? Kasi yun ang instrumentong ginagamit mo na nagko-connect sa maraming iba't ibang mga entities, mga kumpanya, mga individual. So, kaysa nang maglalagay ako ng malaking halaga doon sa wallet niya na maaring ma-compromise. Yes. Hindi mo kasi malaman ngayon ang technology ngayon. Lalo na kasama na yung mga technology ng mga scammers, mabilis na umuunlad din. So sa ako, as a parang conservative safety measure, I only put in my wallet what I'm going to spend. I expect to spend today or tomorrow, basta within a given period. Tapos, kung kulang na, dadagdagan ko. So kung worst comes to worst, mas-scam ako. Madali yung wallet ko. Yung halaga lang na linagay ko ang makukompromise. At huwag mo tipirin transaction fee, magkano lang yun. Actually, magandang comparison yung napag-usapan natin kanina, sir. No? Parang, just imagine your digital wallet as your real wallet. You don't walk around with 6 digits inside your wallet. Diba? Exactly. Depende ko sa ka nag-walk. Kung sa kanto-kanto lang, bibili ka lang ng sa malamig. Pero if you need to, show some flash, give them some sugar, iba yung may makapal kang wallet. Pero, okay, dahil dito, may mga, sabihan natin mga medyo of senior age na natatakot na magkaroon ng online digital bank account. Okay. Sige. Pros and cons. At bakit hindi, dapat ba sila matakot? Dapat bang... Ako, number one, especially for financial transactions, huwag mong gawin yung isang bagay na hindi ka komportable. Okay? Kung hindi ka confident, no? Na dahil hindi mo masyadong kabisado, lalo nitong mga senior katulad ko, no? Na, naku, baka magkamali ako. Maraming nag-iisip ng ganon. So, kung hindi ka komportable, huwag mong ipilit. Pero having said that, kung gusto mo matuto, magpaturo ka. Ang dali lang naman yun. Tawagan mo lang yung apo mo. Di ka nga dito,
Paano ko ginagawa to? Yan. Ay, yung mga anak mo, yung mga apo mo, yan, magaling magturo yan. They can teach you what you need to know. At yung mababait na mga apo, kasi baka yung mga tusong apo makuha ninyo, kabisaduhin ang inyong PIN number. Baka mamaya may mga bisyo na pala. Oh, Sir Mon, okay. Yung sinasabi natin na psikolohiya, bahagi pa rin ito ng Think Ka Muna at mga projects ng Think Ka Muna involve psychology. Yes. Well, no, definitely. Kasi nga, yung minsan, kailangan i-balance natin yung pag-aaral. Hindi lang yung technology yung kailangan natin bantayan. I'm not minimizing it. Kasi katulad ng nasasabi nyo dito sa programa nyo, ang bilis ngayon ang pag-unlad ng technology. Lalo na yung pagdating ng AI. Naku, di ba? Hindi mo alam kung saan pupunta yun minsan Okay. Ngayon, halimbawa, mag-ingat kang makausap, may tumawag sa iyong tao. Hindi mo kilala. Sinagot mo. Nag-usap kayo. Sabihin natin, 2-3 minutes. Wala ka namang sinabi. So, inisip mo, okay ka na. Tama ba yan? Nako, kinopya na pala yung boses mo. Yung hello ka ng hello, may ilang variations ng hello ka, nakuha na nila. Saka yung mga yes or no questions na sinasagot mo. Kung sumagot ka ng yes, nako. Kaya dapat sana puro no. Pero binanggit ko lang yan just to show you na marami ng mga iba't ibang pagkakataon na akala mong walang problema, maaring may problema. So that's why you have to be conservative. You have to be alert. You have to be conscious of what you're doing. Ako kasi naka-auto-block ako sa marami kang stalker. Hindi mga unknown numbers. Hindi, lalo na ito si Denise. Sigurado ko marami tumatawag dyan. Maraming kinautangan. Ewan ko, kilala nyo si Onel de la Cruz. Si Onel de la Cruz is the computer school student na gumawa ng tinatawag na ang mapaminsala. Una sa pinakaunang mapaminsalang computer virus in human history. Love bug? The love bug. Ang sabi nila, hindi sophisticated ang anatomy na itong virus na to. Very basic lang siya. Pero again, human psychology, ang goal niya lang naman kasi ay makakuha ng mga libreng internet passwords. Hindi pa Wi-Fi. Hindi pa uso Wi-Fi noon. So, to do that, yung gumawa siya ng worm, worm na i-attach sa mga sulat at, of course, diba, I love you. Kunyari, yun ay parang pinadala sa lahat ng nasa email address mo. So, alam ba, kung makita ko, galing kay Denise Dan, may nakasulat sa subject heading, I love you. Naku, daming maluloko doon. Katrash mo agad yun, di ba? Joke lang. Spam. Report spam. Yun nga. Pero hindi niya alam talagang ito'y pinatumba. New York Stock Exchange, London Stock Exchange, more than half of the civilized world. You mean to tell me na mga of to mga to? Hindi. But they were targeting the fundamental weakness of human psychology, which is to be loved. Naku. Lalo na kung galing kay Denise, patay ka. Ay, hindi, scam yun. Sa una lang yun, okay. So, di ba, minsan hindi kailangan ng sophisticated na virus. Yung basic lang na targeting. Isa lang din pinapatunayan ng sermon. Napakaraming malulungkot na tao sa buong mundo. Ay, totoo yun. Hindi lang there was a study recently, mga 1 or 2 months ago, lumabas na Filipino Gen Zs That's right. are among the loneliest in the world. Number 2 daw tayo sa pagka-lonely sa buong mundo. Number 1 sa Southeast Asia. Maraming dahilan na, hindi lang yung social media yan. Kasi marami tayong OFW families. So yung mga bata, hindi nila kasama yung mga magulang nila. Isa o minsan 2 magulang nasa abroad. Kaya isang katotohanan yan na kailangan natin harapin bilang mga Pilipino. Isa pang gustong idagdag, special appeal sa ating mga kababayan na medyo senior. No? Kasi talagang ini-urge ko kayo na humingi kayo ng tulong sa mga anak at mga apo nyo para mas maintindihan itong mga Kasi tinatarget talaga ang mga senior. Correct. No? Bakit? Kasi sila yung may pera. Yep. No?
Yep. At yung nga, many of them are not so familiar with the technology. So talagang hinahabol sila, hinahanap sila na, senior pala to. Ibig sabihin, meron na itong pera nasa bangko or whatever, yung ganon. Yun, hinahabol talaga sila at hindi ito aksidente. They're able to gather the information online na pipinpoint nila yung mga ganong klaseng pwede nilang i-target. Yun ang isang challenge na dapat talaga. Kaya kayo mga kabataan, appeal ko sa inyo, tulungan nyo yung mga nanay at tatay o yung mga lolo't lola nyo para matuto rin sila at maging bihasa din sa paggamit ng mga online tools. And don't discriminate. Pag di ba, naturo na ho. Tapos nakalimutan. Huwag sasabihin na, ilang beses ko nang naturo yan. Ano nga pala sinabi mo, Denise? Anyway, sige. Shame nila yung mga matatanda. Hindi naman. Kasi, pero parang, naturo na to naturo ko na to sa'yo. Kasi baka next time, hindi na lumapit. So, imbis na matuto at magawa yung tama online, especially with transactions, hindi na gagawin ulit, di ba? Siguro kung kasing sakit mo magsalita, baka... Bakit na ako target today? Hindi. Sabihin nyo sa kanila, relax lang po. Para ka lang nag-o-operate ng oven toaster. Nung una, di ba parang napaka-komplikado ang araw ng daming buton. Pero ilan lang ang kailangan mo pindutin doon. Ngayon simple lang. Pero totoo yan, Denise, kasi siyempre, ituro mo minsan, madaling makalimutan You have to do it several times bago kumagat talaga. Gusto ko sa misa, di ba? Very solemn yung mass. Tahimik. Biglang yung magriring na phone. Tapos ito isang medyo may edad na, nagpapanik, inahalugog yung bag, ito yung cellphone, nakikita mo parang, paano nga ba tinaturn off yung Ganun. Sige. Oo. So minsan may, ano nga ba ito? May etiquette regarding that. Kung hindi ikaw yung may edad, pero parang kaawaan naman siguro ng konting compassion kasi alam mong hindi niya kasalanan na nakalimutan niya na i-off yung ringer. Totoo yun. Diba? Huwag ang shh lang ganun. Tulungan ninyo, di ba? Nangyari na sa akin, kaya hindi na classical concert ba ito? O basta, o meeting sa Hong Kong? Okay. Mr. Esberto, a final word to our viewers. Well, tulad ng sinabi ko kanina, ang importante talaga sa bawat na ginagawa mo, lalo na if you go online, lalo na kung financial transaction, mag-think ka muna. Don't do it na parang, meron kang ibang ginagawa, etc. Hindi, dapat kung meron kang gagawin sa cellphone mo, nakatuto ka doon sa cellphone mo, yung attention mo ay nandyan, at ginagawa mo yung mga tamang practices para maiwasan ang mga panganib ng pagsascam. Okay? Alam mo yung presence of mind talaga. Okay? Maraming salamat, sir. Thank you for joining us this afternoon. Mon Esberto, ang Corporate Communications Consultant ng MediaQuest Holdings. Matanong ko lang, paano nilalagay mo sa digital wallet mo? Kukunti lang. Yung konti kasi ni Sir Mon, Mga ilang... Isang buwang sweldo ko na ata Hindi, depende na anong ibig mo sabihin ng... Sa konti. Alam ko si Ma'am Shena Olaso, nakita ko magkano laman ng digital wallet niya. Hindi, wala na yan. Confidential. Sabi niya mga pambayad raw yun. Hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki. Pero may nakasunod sa kanyang guard. Security niya. At tinatakasan daw niya. Pero speaking of Malaki Lord, malaking pasasalamat po ulit sa inyong lahat sa nanonood sa atin for today. That will do it for us this Thursday, November 14. Thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise. Okay, join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Presence of mind. Have a delightful afternoon. Acting,